walang reno. Diretsahan ang balitak-balitak dito. Huwag kang bibitiw. At baka hindi mo masaga ang mga impormasyong off the record. DZRH Executive Session. Kasama ang inyong mga sesyonista, Senator J.V. Ejercito, Secretary Boying Remulla, Ambassador Teddy Boy Locsin, Attorney Todo Dulay, Congressman Jonathan De La Cruz, Ed Javier Paulo Capino. Walang iba ang ating barkadang sesyonista, si Congressman Jonathan De La Cruz at si paring Pao Capino. At ako po naman si Attorney Dodo Dulay. Good morning, boys! Good morning! Good morning! Kababayan, nasaan man kayo? Hindi, una muna sabihin natin, good morning muna sa ating mga kasama. Ay, yung kayo? mga good morning, hindi pa natutulog pa lang yung mga. Nakaano na ba? Cuddle weather kasi ngayon. Cuddle weather. Cuddle weather dahil? Malamig. Malamig ngayon eh. Wala namang bagyo, pero malamig at saka maulan. Yan. Kailan kanina, mainit yun eh. Ngayon lang yan. Mamaya. Mga after lunch. May pag-asa pa. May pag-asa pa. Yun. Tama-tama habang tinanggal yung bell. Ay lumilipad. Nag-levitate yung aming bell. Adult content o tech. Anyway, kasama yun. Marami ko tayong pag-uusapan sapagkat itong sa unang-una, ito sa darating na linggo ay siyempre marami ang ating araw ng kalayaan, di ba? June 12. So ito po, magse-celebrate po tayo ng ating araw ng kalayaan. At siyempre, Wednesday yun. Ano araw ba papatak yun? Wednesday. Miyerkules. So ano yan? Siyempre holiday yan. Holiday sa inyo. Pero sa amin, kami ay papasok at magtatrabaho. Hindi, holiday sa lahat. Hindi, kami ay papasok at magtatrabaho siyempre sa Philippine National Police. Yan. Ang trabaho namin ay 24/7. 24/7. Frontline agency kayo. On call. Wala, kahit cuddle weather. Walang pahinga ay Sus Mario. Cuddle. Ano yan? Cuddle mo na doon yung trabaho mo. Yung trabaho mo, ang bibit-bitin mo doon. Bibit-bitin mo na doon. Ganun talaga ang parang sinabi nung alam mo ba, General at saka parang Pao. Bakit ako ito yung General? General Dodi ka daw eh. Baka General Pablo. Si Widodi. Si Widodi. Alam mo, yung founder ng Nvidia, Jeffrey Chang. Sabi niya 24/7 siya at work. Why? Even if I'm sleeping, I'm thinking of work. Ganun siya. Yung founder ng Nvidia. Yung Nvidia, one of the fastest growing tech companies. Actually, it's the biggest yata. Actually, ang Nvidia is bigger now than Apple, ang alam ko. Kasi parang supplier siya ng lahat ganyan eh. Ang Nvidia kasi is the supplier ng mga chips na ginagamit sa mga computer, laptops, etc. At sa kanila ka lang makakakuha noong chip ng capable of artificial intelligence. Sila ang leader doon ngayon. So, pag meron kayong software, kasi akala ng tao yung artificial intelligence software lang. Hindi po. Para po magawa noong software, yung kanilang pag-artificial intelligence, kailangan po na matibay yung kanilang hardware. Yung hardware po nun, chip po yun. Kasi may maraki ang computing power ng artificial intelligence. Kailangan hindi nag-overheat. Kailangan hindi nag-hang. Hindi sumasablay yung parts. Kaya yan, si Jeffrey Wang at saka yan ang Nvidia. At saka si Morris Chang. Yan naman yung TMSC. Parehong Taiwanese. Kaya malaking bagay yung mga ganyan. Sabi niya, even if I'm sleeping, I'm at work. At siyempre, dahil nga sila yung isa sa pinakamalaki, sila naman ay siyempre tuloy-tuloy sila ang target ng maraming mga tinatawag natin na espionage. Yes. Sapagkat siyempre yung teknolohiya na yan napaka-importante. Napaka-importante. Kaya yung mga kumpanya na yan ay talagang hindi ako magtataka kung mayroong mga sumusubok dyan na kumuha noong mga sikreto ng mga kumpanya na yan. Ito naman, kung si Steve Jobs, ang kanyang regular na nakaitim na ganito. Siya naman, leather jacket. Ibang klase. Yun ang problema. Hindi ko alam kung nalalaban yun eh. Kaya kita mo si
paring Dodo Pao, Oo. iba rin ng kanyang formatics. Ano Palmatics? Kaya nakita mo na lang. Dito lang to kasi malamig dito eh. Yo. Akala ng mga tao. Yun. Pero yun, napag-uusapan natin. Tayo dito. Napag-uusapan natin araw ng kalayaan. Napakarami nating mga challenges para tuloy-tuloy ang ating pagtahak patungo sa tunay na kalayaan para sa atin lahat. Lalong-lalo na ating mga kababayan. Ha? Kasi, alam mo ba na tumaas ang unemployment? Kailan? Ito recently? Ang ibig sabihin niyan, yung dapat na nag-absorb ng ating mga kababayan sa ano. Kasi 40% ng ating labor force nasa agriculture eh. Ganun ba? Nahihirapan tayo sa 40% ha? Oh, 40%. Talagang malaki ano? Malaki ang kontribusyon ng agrikultura, no? Although, ang sinasabi ng mga ekonomista ay mga 15 to 20% na lang ang participation sa GDP na agriculture. Pero 40% labor force nasa agriculture. Malaking bagay yun. Malaking bagay yun. Kasi employment yan eh, no? Bakit ko nababanggit ito? Sapagkat recently, yung NEDA board, inaprubahan yung pagbaba ng tariff sa rice. Okay. The idea being, sinasabi nila, para daw panlaban sa inflation. Kinakalaban ito ngayon ng mga farmers. Okay. Kasi sinasabi nila, yung pagbaba na yan, from 35% to 15%, yung balance na 20% na yan, hindi naman mapupunta para maayos sa mga farmers na sinasabi ng mga proponents o kaya consumers. Ibig sabihin mo, ito linawin lang natin kung Jonathan. Pag sinabi mong binabaan yung tariff, yung buwis ng mga bigas na inaangkat natin o ini-import natin, bababaan. From 35% to 15%. Okay. So, tapos yung sinasabi na ito daw ay makakatulong sa inflation. Okay. Pero ang tama niyan, may tama yan ha. Malaking tama. Sapagkat pag tama yun sa inflation, yung tariff bababaan mo. Pero ito naman ang tama nito doon sa ating mga magsasaka. Dahil kung hindi gawan ng solusyon yung sa parte naman ang aspeto ng mga local production ng ating magsasaka, sila yung mahihirapan dito, sila yung masasaktan. Bakit kamo? Siyempre pag mababa ang tariff, mas malaki po ang aangkatin ninyo, 'di ba? Mura na lang Pag nag-angkat naman kayo, paano naman yung supply ng local, yung ginagawa ng ating mga magsasaka? Yung ating sinasabing food security. Paano naman yun? Di bababa naman ngayon yung pagbili sa kanila. Di ba? Sabagkat siyempre, mura na importation, mas marami ng supply. Kumbaga, kaya mo nang diktahan itong mga magsasaka. Mura na dito. Benta mo ng mura yan. Kundi mag-import na lang kami. Ganun, di ba? Yari yun. At the same time, ang sinasabi, Pandodo at Pau, ang sinasabi, hindi naman din na ilalagay sa mas mababang halaga yung presyo ng bigas. Which has been our experience. Kasi nag-i-import tayo ng marami, pero ganun pa rin, 56. Pero ito tanong ko kung Jonathan, ito matagal na tayo sa nag-uusap, matagal na tayo sa gobyerno. Itong curious lang ako. Bakit hindi natin gawin na lang na, di ba meron tayong price control? Di ba? Sa bigas, di ba? Tayo, angkat tayo, sasabihin, ito lang ang pwede mong ibenta na presyo ng bigas. Bakit hindi tayo magkaroon ng price control pagdating sa pagbili ng mga production na bigas ng ating magsasaka? Meaning, sabihin ng gobyerno or sabihin ng NFA, ito, minimum price namin bibilin sa inyo itong palay nyo. Automatic. Para alam naman magsasaka na kahit anong produksyon nila, pag binili ng gobyerno, ito ang presyo na pagbili nito. Hindi ba pwedeng ganun? Pwede yun, pero extend natin dapat yun doon sa pagbili ng traders. Kasi alam mo, yung mga traders, mas malaki binibili. Hindi, ito nga ang punto doon Pong Jonathan. Dapat ang gagawin ng gobyerno, ipantay niya or lubanan niya yung presyo ng trader. So on trader, ano ba yung trader? Ito po yung trader, ito po yung mga malalaki mga ngalakal na namamakyaw ng palay. Yes. Ngayon, yung ating magsasaka, dahil sa kagustuhan magkaroon ng kita, siyempre po, pag inoperan sila at wala na po silang mabentahan, kakagat na ho yan doon sa presyo na ibinibigay ng mga trader. Ang problema po dito, yung mga presyo naman ng trader, binabarat naman. Kasi sa yung ating magsasaka, di ba? Kasi sa umpisa pa lang, kasama na sila Sila nagbibigay ng abono, seeds, tapos yung
pantawid. Ibig sabihin, namuhunan sila, agad. namuhunan. Binabawi lang nila. Ngayon, tinitira. Pagdating, at saka yun, nakaprenda ka na. Naka-pledge ka eh. Ngayon, yung lahat ng mga ano mo, ito ngayon ang presyo natin, ha? Ito problema dito. Ang presyo nito, Kung Jonat, ano din to? Lumalaro din. Lumalaro. Tama ka, no? So kahit sabihin ng gobyerno, sige, bibili namin yung palay mo. Ang halaga nito, per karabad, sabihin na natin, 15 pesos. Oh, yeah. 15 pesos. Pero ang sasabihin naman ng magsasaka, sir, hindi ko mabenta sa gobyerno kasi ito na eh. Nakasanla na itong bigas palay ko. Dito, ito binibili sa akin naman 8 lang. Wala na akong magagawa yun. Tama rin naman. Yan ang mga pang-balanse. Pang-balanse. Kaya nahihirapan yung ating magsasaka. So, ang dapat siguro dito, ang magbigay ng abono, mga semilya, dapat gobyerno siguro. Hindi. Para ang gobyerno na ang maging, kumbaga... Yan na tayo ng pinagkakautangan ng mga magsasaka at sasabihin ng gobyerno, ito... Hindi, nakaano ka na sa akin eh. Prenda ka. Hindi, pero pag sabihin ng gobyerno, dito ka na lang. Basta itong bibili namin sa'yo, yung production mo, 15 pesos. Di ba? Kaya lang, ito din naman tanong, ano? Kung sabihin naman ng gobyerno na 15 pesos, dapat maglagay din ng criteria o standard ng gobyerno na ganitong klaseng palay. Yes. Hindi naman pwede yung palay na bibigyan mo yung halos tuyot na o madudurog na yung ano. Kaya nga, yun ang kailangan na yung loop na yun eh. Kasi meron din naman obligasyon ng gobyerno magpondo at lahat eh. At meron din pondo ng gobyerno para sa seeds at saka sa fertilizer, mechanization. Meron eh. So, inaayos din naman yata ni na Secretary Laurelian. Ganon. Pero it will take some time. Ayun. Dapat naman siguro pag Kasi yung mga ibang lupa dati napaka-productive areas for rice. Yung mga bata ni Pau, ginawa ng mga real estate development eh. Townships. Maski na irrigated land, inaayos nila yung irrigation, ginagawang township. Galing na developer yung mga yun. Medyo may problema. May problema eh. Wala na. Pero bago yan. Kasi siyempre bigyan natin yung kumbaga yung una nating texter dito. Yes. Umaga. So namahan tayo kagad ni paring Dante Bartome Gamiao ng Davao City. Sabi niya, good morning. At sa lahat ng kasama sa executive session, hindi kompleto ang araw ko pag hindi ako makinig sa programa ninyo. Uy, maraming salamat. Dapat every Saturday, Boss Dante. Thank you. Ito naman, galing naman kay Brad Raul Remudaro ng Tugigaraw City. Batiin mo. Nembaga bigat. Ayun. Nembaga bigat. Sabi niya, good morning. Batiin ko lang po yung ating Brad niya, Associate Justice Japar Di Maampaw. Oy, Brad mo pala si Justice Japar. Justice Di Maampaw. Mukhang may kaso ka doon. Ito, fan mo to, Kong Jonat. Sabi ni Laura Garma Bugarin. Kong Jonat, pakibati naman po si Ben Bugarin sa kanyang 88th birthday. Oy, Manong Ben. For his family. Lagi po siyang nanonood sa inyo. Manong Ben. Happy 88. Bata pa. Bata. 88 years old. 88. Bata. Alam mo, yung 80s na yan sa ngayon, paniwala ko dyan, sobrang bata pa. Kaya pa mag-asawa niya ng 30 anyos, ha? Nakita mo naman si Gob. Bakit meron ba? Si Gob. Ano ba? Ano? Ito, basahin 80 versus 30. Basahin ko lang tong isang Angry Bird natin sa YouTube. Idol! Gob! Si Gob. Idol, nakita mo naman. Mamaya batukan tayo. Ano yun? Kaibigan natin si Gob Dodo. Mamaya batukan tayo niyan. Professor ni Pau yun. Professor ba yan? Anong subject? Anong subject, Pau? Hindi, si Orly Mercado ang professor. Yung akala ko. Akala ko si... Hindi. Si Senator Orly ang naging professor. Hindi si Gob? Si Gob, hindi. Hindi ko naabutan yun. Hindi mo na naabutan. Ayun. Ito lang, may text lang dito. Pinag-usapan natin, 9139. Sabi niya, to some extent, ay ginagawa ngayon yan ng NIA. Ano yung ginagawa ngayon ng NIA? Yung 100,000 kilos. Ano yun? Yun yung kanilang dedicated na program. Yung sinasabi natin na may loop. Complete ang loop. Ano from funding to seeds to ano ginagawa ng NIA ngayon? Sila yung parang kumbaga sila yung nagpapasaka. Ganon. Yeah, meron silang area. May area, pero hindi... But it's only for 100,000 kilos.
Ang kanila wala yun. Maliit lang. Maliit lang. Ito basahin ko, sabi ni Bixby sa YouTube, ang Rebird natin. Importers might claim it is a trade secret and would not reveal how much they buy abroad. More so their profit margin when locally sold. Ganun Hindi, ba? alam mo. Ano ngayon? Alam na natin. Alam na natin yan. Alam na this yan dahil yung presyo ng bigas na inaangkat ninyo. World market. Commodity yan tinitrade yan, nakalabas world naman yan. market. Although Alam natin. magbabari ng konti, mag-iiba, pero hindi naglumalayo yan sa deklarasyon sa abroad. Alam naman yan, nakalabas yan. Mura ang kuha ninyo. Sa totoo lang, mura. Mura. Alam niyo kung saan pa murang bigas? Sige, kagabi na nag-uusap kami. Alam niyo saan murang bigas? Saan? Doon sa may Tawi-Tawi, Hulo-Sulo. Mura. Mura Talaga to. Mura bigas. Mura bigas. Malayo. Kalahati ng presyo sa Metro Manila. Yun ang sabi ni Francis. Mura talaga yan dahil nag-serve ako doon. Oo. Kasi ito, si Francis, Coast Guard to eh. Oo. Mura doon. Dahil yung bigas doon, at saka masarap doon, imported ang bigas doon. Oh, yes. Mura na imported pa. Hindi, totoo. Kaya, huwag ka natatawa pa. Kaya doon sa South talagang maganda. Wala kang paniwala kay Ninong mo. Kay General? Kay General. Parang hindi ka naniniwalang mura talaga doon. To si Pao. Hindi, wag na. In memory Isa of lang our ang friends. pinapaniwalaan nito, Ninong. Isa lang. Sino? Alam mo na. Sino? Yung nambukol. Yung nasa BCDA dati, tapos Yun ang bukol kay Senator JB. Nasa BCDA, tapos ngayon ay nandiyan na ngayon sa Soler. Ayan. Yung pala yun. Kaibigan niya yun. At saka mga idol nito iba eh. Yung idol nito, yung sa... Yung sinasabi mo, kumukuha ng subdivision. Tapos, yun na. Idol niya yan. Yung sakahan, tapos ginagawa subdivision. Yan. Yan ho ang mga ninong at ninang nitong si Pao. Kaya kita hindi niya matira, di ba? Halata. Pero mamaya, dapat pag-usapan natin yung medyo nakaambang na problema na apektuhan tayo. Change topic tayo daw. Change topic. Hindi, pero totoo. balik natin yan ha. Nababawasan na yung ating sakahan, productive areas. Yes. Yan ang problema dito. Tapos, pangalawa dyan, kulang ang siguro dapat magkaroon na at ginagawa naman ni Presidente ngayon Presidente Marcos. Ang daming nagkaroon na siya ngayon ng order ang daming ginagawa ni Presidente. Yan ang buuin na loop. Kasi sinabi ng Presidente na buuin nyo na yung loop na yan. Nagbigay ng instruction si Presidente Marcos. Ngayon, ang problema, ito mga bata niya. Ayan. Kayo ba, yung mga sinabi ng Presidente, magawa nyo ba? Mag-report kayo. Mag-report diba? kayo. Kasi magsosona na. Magsosona na si Presidente itong July. Huwag niyong bulahin si Presidente. Gumawa kayo ng totoo. Realidad. Kasi, pag nagbibigay kayo ng mga napakagagandang na hindi naman nangyayari, maiinis ang tao sa atin. At lalong mapapalaot sa problema si Presidente. Hindi, ganito lang naman yun eh. Gusto niyo talaga na maging totoo ang inyong report? Ganito lang. Yung araw na mag-report kayo, pumunta yung isa dyan sa palengke. Tapos ilabas kung ano ang presyo ng bigas ng araw na yun. Doon, yun lang, simple lang. Maraming maaring sabihin na okay, ganito yan. Pero yung bigas, punta doon. Tingnan niyo pinakamura doon. Yun lang yun. Huwag niyong stage manage yun, mga nakatsaleko kayo eh. Di ba? Kasi pag nakita mo, kasi ang gusto talaga ng Presidente, bumaba ang presyo. Yes. Alam niyo talaga na ang bigas talaga napaka-importante sa atin. Number one talaga. It has become a political item. Ano yan eh. May ano yan. May malaki ang implication ng presyo ng bigas. Yes. Kaya nga gusto ni Pangulo na pababain. Ngayon, ang dami niya na binigay na utos. Pag hindi niya pa naman nagawa, ewan ko kayo na lang, rin. Dahil andyan na yung mga order. Baka pagpunta ni Presidente sa palengke, bigyan palitan niyo yung doon, yung nakatusok na presyo doon. Para pakita niyo. From 56, ginawa niyo yung ginawa niyo 25. Hindi, kaya eh. Alam mo, kaya naman. Kaya naman po, basta mabuo lang yung magiging loop, sinasabi nga ni Kong Jonat. Sinasabi nga, parang Dodo at Pao, yung lang, gamitin mo yung seed, yung hybrid rice seed, na maayos, at yung components lahat ng pangangailangan na ilagay. From 3 tons per hectare, pwede maging 6 tons per hectare.
Ang lamang, sabi ko nga yung kinausap ko nga yung taga-Vietnam Alam mo, ang lamang talaga nila, yung kanilang mga seeds, ginagamit na nila 3 times a year. Ang kanilang ani. 3 times a year. So sabi niya, yung laki ng area niyo ng sakahan at sa Vietnam, hindi naman nagkakalayo. Hindi talaga. Pero ang sabi niya, lamang kami, 3 beses kami sa isang taon. Dahil yun sa seeds na ginagamit. At kailangan siguro ang gobyerno, siguro tayo na mag-provide siguro, tayo na. Jonat, kasi alam na, ang galing naman ng Actually, IRRI, Meron tayo Meron talagang rice and corn program na malaki ang budget, malaki. Di dapat yun na lang ibigay kasi meron na bago ngayon. Meron nang yung high yield na mga seedling, meron pang drought resistant. Yun. Yun ang dapat. 3 times a year. Yung drought resistance kasi, ang nakatira na doon, real estate development. Ay, ganon? Yung mga drought resistance. Ayun yung mga village na nag-umpisa sa letter C. Yung akala mo, ang gaganda. Yung ninong ni Pau. Sige, kailangan muna tayo mag-break kasi baka uminit ulo ng mga nakikinig sa atin. Ang oras po namin, alas 9:27 ng umaga. Uy. Ganda ng hagod ng ating, baksak ng ating technical, good morning. Babalik po yung programa Executive Session. Live na live pa rin po ang barkadang sesyonista rito. Ako po si Attorney Dodo Dulay. Siyempre, andito pa rin po, walang iba, si Paring Pau Capino, si Congressman Donton de la Cruz. At siyempre, wala dito ngayon yung ating Master Rider na si Senator JB. Malamang may ride. Nakasakay to. May sinasakyan to ngayon. Bisikleta, motorsiklo, Yung mga ganyan sinasakyan. Maraming umiikot to. Malamang umiikot ngayon yan. Sen JB happy landing. Happy tripping. Happy. Kung nasan ka man, happy tripping. Siyempre, at saka siyempre, andyan din si Ambassador Teddy Boy. Giniginaw. Si Sec Boying. Siyempre, nagtatrabaho yan. Kaya tayo naman dito, nagtatrabaho rin tayo, pero dito sa studio lang tayo. Yan. Ito. Di lang. Mabuhay kayo. Sabi ni General Bong at saka ni General Gilbert Cruz. Si Gilbert. Si Jen Gilbert. Mabuhay kayo. Mabuhay. Maraming Jen, ginagawang mabuti ngayon si Jen Gilbert. Alam mo, si Jen Gilbert, medyo masakit ang ulo niya dahil mamaya pag-usapan natin to. Mamaya Jen, Mamaya Jen, pag-uusapan namin yan. Tsaka siyempre, yung kanyang butihing Mrs. Mayor Irma. Mayor ba Mrs. ni Jen? Jocelyn Cruz. Irma Alegre. As a star. Pola, Oriental Mindoro. Ayun. Siya Mayora. Mayora, good morning po. Good morning, sir. Jen Gilbert, ang dami mo pang i-raid, Dami. Yung pinakamalaki. Ito lang, hama kayo sa... Basahin ka lang. Hama muna sa text line. Basahin muna natin text line. Para makapag-text sila at mabasa mo. Ang text line natin, 0919-282-6485. Sama kayo, 0919-282-6485. At basa lang muna ng mga text, Ito, sabi ni 2524, sabi niya, the law of greedy and greeders is smugglers. Naku, yung law of greedy and greeders. Ito, sabi nito isa, mamaya ako babasahin dahil ayaw pala babasahin ito sa akin. Basahin ko muna. Basahin mo muna dyan. May tanong kasi sa akin si Sir Ferdy Viray. Sir Paulo, good AM. 64 years old na ako. Bumili ako ng vitamin C worth 200 pesos. Wala raw discount kasi walang reseta. Magkano konsulta sa doktor? 300. Mahal pa sa binili ko. Ako palagay ko nangyari dito, yung doktor mismo nagbenta ng vitamin C. Pero kung mali ako, Sir Ferdy, banggitin mo yung pharmacy na hindi ka binibigyan ng discount at kung yung doktor mismo nagbenta sa'yo, banggitin mo yung doktor para i-call out natin. Mali naman yan. Sabi naman ni Al, law of greedy and greeders, smugglers, traders, hoarders, price manipulators will go to hell. Grabe ka na naman. Al, umaga, nagagaliiti ka na kagad. Ito rin, may isa pang text dito nga. Good morning mga idol. Sa executive session, ano problema ng ating computer dito at hindi tumatakbo to ng... mukhang hindi tumatakbo. Mukhang medyo... Baka hindi rin na-renew yung niya, license. Baka hindi na-renew yung license niya. Ito, Deputy Speaker Balindong ng BARM, Parliament. Good morning, Deputy Speaker. Good morning. Speaker siya. Speaker. Good morning po. At saka siyempre si Cap Eli de la Cruz ng Rosario Pasig. Good morning, Cap.
Anong sabi ni anong nangyari doon sa lugar na yan? Sa Rosario? Oo. Okay, si Kap. Siya ngayon ang kapitan doon. Mabuti pa sila at sila ay sa Rosario, wala silang problema sa basura. Wala. Hindi kamukha ng mga nasa Bulacan. Ano ba yung mga... Pampanga. At maski dito sa Manila. Metro Manila. Northern Luzon. Mag-ready na kayo. Huwag na kayo magtapon ng basura. Kasi wala nang paglalagyan ng basura. Bakit kamo? Kasi sinara or isasara na plano sa October. Yung sa Oktubre, yung landfill dito sa Kapas. Sa New Clark City. Sa New Clark City. Kasi daw hindi tugma sa pinaplano. Plano ng BCDA. New Clark City. Hindi daw tugma, sabi ng BCDA. Ayun. Hindi, alam mo sige, pag-usapan natin tong issue ng basura. Alam mo, hindi ito napapansin yung issue ng basura. Pero ang totoo nito, ang laki ng problema natin. Ilang tonelada ng basura ang nakukuha hindi lang sa Kalakang Maynila, pati sa mga karating all over the place. Tonelada ho yan. Yes. Hindi ho natin napapansin kasi ginagawa lang ho natin pagdating ng umaga, ilalabas natin yung basura natin, may kukuha. Pero ang hindi po natin nakikita ay kung saan po dinadala ito. Yes, saan tinatapon. Okay. Ang problema po natin ay kulang po yung ating tinatawag na landfills. Sa dami po ng basura na ating ginagawa sa araw-araw, lahat ito ay kailangang itapon. Ngayon po, ilan lang po ba ang landfill natin dito sa sa ating lugar, di ba? Sinarado na to, wala na yun sa Smoky Mountains. Wala na yan. Ang pinakamalapit na landfill natin sa Metro Manila, saan ba tayo? Landfills natin sa Metro Manila. Doon na sa Yung dito sa Montalban. Sa Montalban at saka dito sa may Clark na, di ba? Clark na. Sa New Clark. Yung sanitary landfill, kasi maraming nagtatapon. Yung illegal yun. Illegal na landfill yun. Kalangitan landfill dun sa Tarlac. Kalangitan landfill. Pero ito tanong ko kung Jonat, hindi ba dapat hawak din ng gobyerno yung pagbubuo o paggawa nito mga landfill na to? Yes. Meron bang government landfill? O privatize na lahat ng landfill? No, yung government landfill, yun yung sa Montalban. Government yun. Pero itong sa Clark, yan, private. Private. Ngayon, yung iba na sinasabi nilang landfill, hindi naman landfill talaga yun. Ano lang yun? Tapunan ng walang mga permit, walang mga sanitary preparation. Hindi kasama. Kasi unang-una, nawala na yung sistema natin from the time na naipasa yung Solid Waste Act. Ano ba yun sa Solid Waste Act? Number one, dapat may segregation. Sa bahay pa lang. Okay, Tapos meron... hindi ginagawa sa mga bahay yun. Wala yan. Tapos meron materials recovery facility, MRF. Wala rin yan. Bawat munisipyo dapat meron ganon. Para kukunti lang itatapon mo talaga sa landfill. Tapos yung landfill na nga. Yung landfill, ilan lang yan . At saka napupuno na. Di ba nagkaroon nga ng malaking problema tayo dito sa Metro Manila dahil sinara na rin yung Smoky Mountain. Yung Payatas, meron pa rin konti yata doon. Pero hindi na masyadong nakukunan ng ng basura yon. So, kung isasara nila ang Payatas ba? Meron ba? Wala na Payatas. May konti. Meron pa rin. Kasi na-expand nila Kung isasara nila yung Kalangitan landfill dyan, sa Kapas, yan na, malaking problema. Babaw. Yung sinasabi ng BCDA na repurposing nung area na yon. Kaya ba sinara i-repurpose daw? I-repurpose, gagawin daw. Tourism development. Tourism development, casino, at saka golf course. Sabi ko sa kanila, kung wala kayong landfill dyan, sino pupunta sa casino yun? Babaho yan. Babaho yung casino nyo na yan. Dahil saan kayo magtatapon? Wala naman kayong ginawa. Ang pagtatayuan niya, yung basurahan din ang pagtatayuan. Pero may nagkwento ako, mukhang hindi ina-actionan pa ng DNR yung request ng mga stakeholders para mag-intervene, mga mayor, mga private company, lahat ng stakeholder, para actionan to kasi sila yung pwedeng mag-resolve yung problema na to . Di ba ang permit ng landfill, DNR yan, di ba? Yes. Ang tanong dito, yung bang pagbuo ng landfill is more of private initiative ba to? At this point, kasi walang government initiative Operation. But kung magkakaroon naman ng government initiative, saan manggagaling yung initiative na yan? Sinong agency dapat ang magbuo niyan? In the case of Metro Manila, MMDA.
MMDA dapat. In the case of the local governments at lahat, it's the local government and or the DENR itself. Ang DENR pwede magtayo ng landfill eh. DNR? Yes. Okay. Or MMDA? Or MMDA in the case of Metro Manila. Ayun. Pero ang problema nito is MMDA should work with the LGU first. Kung papayag. Pero meron bang kumbaga oversight na parang agency para pag-usapin yung dalawa, yung MMDA? DNR dapat. Kasi yan ang mandato ng DNR yan eh. So talagang dito, nakikita po natin mga kababayan na hindi lang po sa Metro Manila. Hindi. Ito po, pati na rin po sa malalaking mga lungsod natin, kamukha na sa Cebu. Baguio. Sa Mindanao, Baguio. Ayan, dapat magkaroon na ng kumbaga parang identified sites for landfill, at may projection na ilang taon o dekada kayang tanggapin yung mga waste natin, At siguro nga tama ka kung Jonat, paigtingin natin yung segregation, Yes. Kasi hindi maaring tuloy-tuloy na tapon lang tayo ng tapon ng mga basura na hindi natin nare-recycle yung pwedeng i-recycle, tapos yung iba may hazardous waste dyan, meron dyan ng dapat mga segregation non-biodegradable. Dapat hazardous ito, meron din daw pala dyan sa bandang Nabotas, pero maliit lang yon. Ay, hindi kaya, Sa dami ng sa dami po ng pinoproduce natin na basura dito lang po sa Kalakang, Maynila. At I'm sure kamukha sa mga malalaking lungsod sa Cebu, for example, magiging problema po 'yan. Kailangan po talaga magkaroon ng para sa tingin ko plano na 'to, Kung Jonat, magkaroon ng government plan to establish really landfill areas. Ito isang sinasabi ng mga tao, Kung Jonat. Hindi ko lang kung tama, na naging problema ito kasi yung batas natin pinagbawal yung tinatawag na incineration. Totoo ba yun? Kasama yun. Up to 10% ang sinasabi nila na dapat yung waste. Pero meron na ngayon incineration. Tawag nga doon. Yung clean incineration. Wala nang mga Ang sabi nga nila doon, waste to energy na nga yan. Pero parang incinerator parang type. incineration yun. Pero may batas, di ba? Na sinasabi sa Clean Air Act yun, di ba? Sa Clean Air Act. Oo, baka dapat magkaroon ng revision ng Clean Air Act. Ang sinasabi nila ngayon, hindi feasible in the long term, sa tingin ko, Kung Jonat, hindi feasible in the long term ang landfill eh. We have to find other waste management systems, in order to manage our waste. Yes. Pero maganda nga yung waste to energy. Maganda yung waste to energy. Parang Dodot sa Kapaw, yung mismong mga medical waste, dyan sa mga ospital, may sarili silang incineration eh. Not all hospitals, meron. Pero what I mean is, meron. In other words, paano nakakalusot yun kung hindi natin, halos pareho na rin yan. Tapos ang sinasabi nga, meron ng technology ngayon, tinatawag nga nila waste to energy technology, para yung mga yan ay gawing talagang pwede maging kuryente yan, di ba? Maging kuryente. At saka yung iba nga, nagiging methane gas, pwede pang gas, di ba? Nagagamit yun eh. Dapat magkaroon na talaga, Ito, nasa ilalim ng kaya? DNR ito. DNR, ang initiative, At least magkaroon ng proposal dito sa sa DNR. Siyempre, kaya naman ng pero DNR. Pero dapat tong BCDA na presidente, si Sir Joshua, mag-isip-isip at magkapuso naman ng konti dahil hindi lang yung mga probinsya na affected dito sa pagsara ng Hindi, ako naman sa tingin ko naman on the part of BCDA, I think wag na nating alisin yan. Karapatan naman nila. Kasi naman nila yun under their control. Pero ang dapat lang siguro, dahil sa maraming bayan na maapektuhan dito, dapat kung plano man nila at gusto nilang isara yan, dapat mag-intay sila ng alternative site muna. Sila na mismo. Para sila magtumulong na magkaroon ng alternative site para hindi malumpo yung mga bayan na umaasa rito sa landfill na ito para sa kanilang waste disposal. Pati pala Benguet, yung ibang parts ng Benguet. Sa layo, Alam mo, kasi yung nandoon sa Pangasinan, na pinagtatapunan dati ng Benguet, puno na rin yun. Alam mo, talaga sabi ko nga baka kailangan na magkaroon ng batas uli, na dapat mag-identify na. At baguhin na yung Clean Air Act, magkaroon na siguro ng ibang proseso, isang sistema,
na pumapayag na yung waste natin basta maglagay lang ng matibay, stricto na criteria para payagan na ang mga incinerators or the type Nakakaintindi talaga ito. Sino yan? Si Commissioner Lito Berhel de Dios. Ay, sino ito? Ito. Siya nagsabi, yung Sandel Group ang nag-ooperate ng isang sanitary landfill dyan sa Montalban, which is correct. Pero kulang po yan. Ay, kabisado yan ni Commissioner Lito. Ito ang mag-MMDA. Pag nagkataon, pag hindi na solusyon ito ni Normando, ni acting chairman. Ni chairman diba? Acting palagi yun nag-acting. Sino? Ang dami niya acting Yung si Nante, yung si Artes. Acting yun. Acting chairman siya na acting chairman siya, always acting. Ang dami niya mga... Parang sinasabi mo na gusto mo nang ilagay doon si Commissioner Lito. Mas nakakaintindi ito. Ito totoo. Parang yan ang gusto mo ilagay na. Dapat lang. Dapat lang. Ano sabi ni Commissioner Lito? Yun na nga, meron nga daw Sandel Group na nag-ooperate ng sanitary landfill in Montalban. Pero kulang po ito, Commissioner. Kulang na kulang sa dami ng ating pangangailangan sa ngayon. Ngayon, ito naman... Ba't hindi nila gawing garbage sar? Siya ang in-charge. Siya na ang in-charge. Gawin nila. Ito naman si Tony. Iba naman style nito. Bakit hindi daw natin dalhin yung ating mga basura sa West Philippine Sea gumawa ng island? Ginawa yan sa Tokyo Bay. Sino yung mga kaibigan mo na ito si Tony. Sino Tony yan? Tony Destura. Ikaw, Tony. Yung mga idea mo, Tony. Yung idea mo na ito, mapapahamak tayo niyan Ang problema doon, pag nilagay natin yung basura natin doon, babalik sa atin yun. Kasi hindi natin mailubog yung basura. Ginawa daw kasi sa Tokyo Bay. Ganon, Oo. Baka imbis na labanan ng water cannon, tapunan ng basura. Yun. Baka magalit lang ito si Boss Calorina sa Tolise, Ilocos Sur. Sabi niya, good morning, mga idol, executive session. Greet ko lang ang mga kabarangay ko. Nagsasabi, pumapogi ako. Ayan. Ba? Ikaw, boss, ikaw, sabi ko sa'yo, itulog mo muna yan. Huwag kang lalabas na may tama ka, ha? Ikaw talaga. Mukhang marami tayo nainom ng alas 9 ng umaga, ikaw, boss, matulog ka na. Matulog ka na. Itulog mo yan, ha? Yung ginagawa mo na yan, baka puntahan ka dyan ni Governor Cherry Singson, ha? Sinasabi mo na yan. Alam mo, ikaw, ito may plano to Ito si boss sabihin mo na may plano ko umangat Ito 2025 lalabanan mo, may lalabanan to. Kung siya ito ngayon Parang gusto nito mag-mayor. Mag-mayor ikaw ingat ka diyan Pero tayo sinesenyas na naman tayo Hindi, pero gusto ko munang i-play ito i-play muna natin yan. Pagsagaan nyo muna, baka magkamali ako. Huwag nyo akong pagalitan mga yun ang nakikinig sa atin Pero susubukan lang natin to. DZRH 85th Anniversary Countdown. Narinig mo na ba ang malaking balita na muling uukit sa kasaysayan ang tinig ng asul, pula at dilaw? Dahil malapit na ang engrandeng pagdiriwang ng kauna-unang radyo sa bansa. Sa panibagong yugto ng ating himpilan, sama-sama nating balikan ang makasaysayang legasiya ng DCRH sa puso ng bawat pamilyang Pilipino. 37 araw na lamang at muli tayong magsasama-sama sa 85. Sa iisang atikain, sa iisang tungkulin, sama-sama tayo Pilipino. Para sa DCRH, ako po si Attorney Dodo Dulay. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Break po na tayo. Yeah. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. RH number 1. Good morning. Talaga naman ang lamig-lamig ng inilabas sa mga kanta yung ang lamig yung ganda talaga, ang galing talaga ng Pilipino na ngayon na maggawa ng OPM, ha? Ako po si Attorney Dodo Dulay. Siyempre, andito pa rin po ang inyong barkada, walang iba. Congressman Jonathan de la Cruz, paring Pao Capino,
At siyempre, na sumasakay ngayon, nakasakay. Yes. Si Master Rider. Master Rider himself. Master Rider. Himself. The one and only. The one and only Senator JB. Senator JB. Sana, Senator JB, ay, masaya ka sa pagsasakay mo dyan. Master Ride Well. Pag-ikot-ikot mo, ha? Oo, ha? Okay. Nangyari mo nino Master mo. Ride Master well. Ride well daw. Master Rider. No. Pero ito lang, ha? Ito may nag-text lang. Nila may nag-text, eh. Maraming nagte-text eh. Oh, good morning. May I ask you Morning. kindly for the number of Pauwi Capino? I'm a friend but lost his my cell phone was stolen. Yan. To ask your permission, si Andy daw, Andy Arispa Cochaga. Kilala mo ba to? Si Andy Arispa Cochaga. Kaklase mo Ay, hindi ka daw daw niya kilala. So, ito yung number ni Pao Cabino, 0917-531. Wag! Secret! Ito. Marami ako iniiwasan. Ite-text ko na lang sa'yo. Ite-text ko lang yun, 7689. Ite-text na lang namin sa'yo yung number niya. Good morning daw, sabi ni Rito Marcos ng Tuaw, Cagayan. Kasama na siyempre si Governor Manny Mamba. Ayun. Uy, go. Talagang, ano ba? Sino ba yung mga nakikinig sa atin dyan, Pao? Magtrabaho ka naman. Ay, sorry. Magtrabaho ka naman. Ano mo naman? Batiin mo naman. Yung mga magte-text po, yung magte-text sa akin, Ay, sorry. matagal po yung pasok ng ng inyong mga sa Viber, gano'n, sa ano. So mag-text na kayo ngayon para mamaya baka pumasok para mabati ko kayo, yung mga iba ito. Si Ma'am Cecilia Comora. Yan. Yun. Matami siya Every week sa atin nakikinig. Good morning daw. Sayang daw kulang tayo. Wala si Sen JV, wala si Sekboy. Para naman pag kami tatlo lang, di ka masaya. Okay naman kami. Happy naman kami dito tatlo. Ito si MD Rebeno. Huwag daw natin kalimutan, Arbor Day, June 25. Arbor? Anong Arbor? Day. Ito yung mga para sa Arbor? trees. Ha? Para sa parang Arbor Day, trees sa... Delikado yan. Yung sabi mo, arbor, baka Hindi. Tungkol sa tree planting, etc. Baka may ekonomi iba arbor kasi sa yung atin. Pare, konteksto. arbor nga. Pag Pinoy kasi, Arbor, pag Pinoy iba ang Arbor. Baka may arbor din sa atin. At saka ano pa? National Fathers... Totoo ba ito? MD, ikaw talaga. Sino? National Fathers Month daw ngayon. Ha? Ganun ba? Meron bang Father's ganun? Day sa 16. Father's Month. Father's Month. Pero marami naman nagdadagdag ngayon. So. Pero Father's Day sa 16. I think. 16 or 17 yata. Pero bago yan, tulak lang tayo sa ibang mga issue. No? Nagiging issue ngayon kasi, at medyo hindi lang nga natititigan, itong issue po ng mga ating mga kababayan na pinapadala sa iba't ibang bansa under the guise. Bilang sinasabi na seasonal workers. Seasonal workers. May programang ganon? May programa na ganon. Napapadala yung ating mga kababayan sa isang maiksing panahon lang ito dahil seasonal. Ibig sabihin, maiksing mga kontrata lang po ng pagtatrabaho sa ibang bansa. Pero dumadami na po ang reklamo dito sa mga ganitong sistema sapagkat sinasabi po ay naaabuso. Naabuso na daw po itong ganitong mga sistema. Ano to? Government project ba to? Government to government nga. Kamukha nitong, for example, reklamo ito sa Korea. Yung Korea na seasonal workers, ang nagpapadala dito ay mga LGU. Ay, mali. LGU, no? LGU. Paano nangyari yan? Parang sister city type. Nako. Sister city LGU to LGU. Patay. Tapos nagpapadala ng manggagawa. Ang nangyayari, maraming reklamo na noong ating mga kababayan na pinapadala doon na sila ay hindi naseswelduhan ng tama, tapos sila ay nagtatrabaho ng higit pa doon sa karampatang oras lamang ng pagtrabaho. Kaya ito sa tingin natin, titigan ito ng Department of Migrant Workers. DMW. Ano nangyayari dito? Bakit parang naaabuso itong mga ganitong sistema? Kasi ang patakaran po natin dito sa gobyerno, lahat po ng manggagawa na nagtatrabaho sa ibang bansa na Pilipino ay dapat po sumang-ayon doon po sa standard. May standard po yan, may labor standard. Na nagsasabi ilang oras po dapat lang inyong trabaho. Magkano? Ilang oras ang inyong pwedeng dapat na kumbaga pahinga, oras ng pahinga. Magkano ang inyong sesweldoin. At iba pang mga benepisyo. Healthcare, Medicare. Kompleto dapat paano pag-uwi nyo dito? Paano pagbalik nyo ng Pilipinas? Lahat po yan ay dapat nakasaad po yan sa isang labor
employment contract. Na inilabas po ng Department of Migrant Workers. Ano? So ang tanong dito, bakit lumusot ito? Hindi Bakit pwedeng lumulot kayo-kayo ito? lang yan na sister city. Bakit nagkakaroon Hindi pwede yun. Ang nangyayari dito, ang recruiter dito, LGU na. Tapos yung pinapadala ninyo, baka kinakawawa naman po yung mga Pilipino na nagtatrabaho. Gusto lang naman po kumita nito mga to. Siyempre, kakapit yan. Ay, siyempre, di ba? Tapos pagdating doon, aabusuhin naman. Pagtatrabuhin ng higit sa 8 oras. Tapos mag-overtime, wala namang bayad. Kawawa naman po. This is a wake-up call to DMW at saka sa BID. Huwag niyong palabasin yung mga yan na hindi totoo. Hindi, may meron yan na permit, I'm sure. No? Pero, alam mo, sino binibigyan ng permit dyan? LGU? Ewan ko nga. Paano yung nangyari yun? Ito nga isa ba dapat, no? Alam nyo, hindi lang po sa South Korea yan, ewan ko pero Japan meron din ako nakatanggap ng mga reklamo Japan. Na meron din pong ganitong programa sa Japan. At saka sa Australia daw. At sa Australia, meron din reklamo sa Australia. Ang Australia, ang tawag din ito, parang holiday workers. Ang tawag, holiday. Pupunta ka doon, kunyari, mag-holiday ka, pero papayagan kang magtrabaho. Alam niyo po, sa totoo lang, aminin na po natin, ito po mga sistema na ganito, itong mga style na ito, style lang po ito ng mga ibang bansa na makakuha ng manggagawa mula sa Pilipinas na mura. Yun lang po yun, mura. Yung ating mga kababayan na po, hindi natin masisisi, nasa kagustuhan lang naman po na kumita at siguro nagdanasa na makaabag-abroad. At baka magkaroon ng pagkakataon na makalipat na doon. Kumakagat sa ganitong mga programa. Pero hindi lang po ito sa South Korea. Hindi. Ang batay po doon sa mga nagte-text po dito at mga nagre-reklamo, nangyayari din po ito sa Japan. Japan, of all places, Japan. And sa Japan din, I think, agricultural workers ang nagiging problema. Doon naman sa Australia, yung natawag na holiday workers. Ibig sabihin, pupunta ka doon, mag-holiday ka, pero papayagan ka magtrabaho. Kaya lang, ang problema, ganun din. Yung pong binibigay naman nila na sweldo, mas bababa naman doon sa binibigay nila sa kapwa nila Australiano. Mabigat yan. Mabigat. Parang ginawa kang OJT. Hindi, ganun talaga yun. Alisin mo na yung parang. Talagang OJT ka talaga. Tapos ito, meron din daw, pati daw yung au pair sa UK. Yung mga ganyan, no? Actually, bawal ang au pair Pero mayroon daw. Wala tayong dapat na gano'n. Wala tayong, alam ko Ngayon ko lang check natin with DMW Matagal na dapat yan na wala. Wala tayong pero nangyayari daw. Au pair, Pero au pair kasi parang pinaganda lang nakatulong yan Sinabi lang nakatulong sa Europe, alam ko wala pa tayong pinapadala doon, no? Pero siguro tama-tama naman at nahirang ang ating kaibigan at dati kong administrator sa Overseas Workers Welfare Administration na si Hans Kakdak bilang kalihim ng Department of Migrant Workers. So, alam mo kung meron isang tao dyan na nakakaalam ng industriya ng wake-up call to para kay SEC. Wake-up call. Kay SEC na. SEC na siya. Itong mga sistema ito, dapat ito ay titigan na mabuti. Si Secretary Hans Kakdak. Kasi dadami yan. Kasi pag ito pinalawak ninyo, mas maraming Pilipino ang baka mabiktima rito. Kasi dapat dito yung paalisin natin ng mga Pilipino, dapat standard na yung kontrata. Meron na dapat minimum wage ito na natatanggap. At saka lahat ng benefits. Di ba? Kasi lahat ng privileges, benefits, pahinga, di ba? Dapat ito natin titigan. Itong mga sistema na ganito, Wag na ninyong hintayin na magka-problema. Informal arrangement lang ito. Delikado yung mga ganyan. Lalo na sa LGU. Yung mga LGU nagpapadala na hindi... Hindi ko alam kung nung LGU to. Alam ba kung nung mga LGU to? Marami. Dito? Kaya nga dapat tignan na mabuti. Pero this is also... Di ba dapat dumaan muna to ng Department of Migrant Workers? Aprobahan muna nila? Yes. At itong mga workout na ito, lalo na yung mga LGU na nagmamadali rin, kayo dahan-dahan kayo, pumunta kayo sa Department of Migrant Workers, baka mamaya, maakasahan kayo ng human trafficking.
tapos Paano kayo. nangyayari doon? Ito yung sa mga sister city. Yun yun, kunya-kunyari. Para sa Sister City, magagawa daw. Ito, sabi lang. Tapos Ha? parang may Kayo, employment exchange. kayo po, yung mga nakakaalam nito, sabihin niyo po sa amin, ano ba talaga ang system nito? Parang employment Diba? exchange. Parang Kumbaga. gano'n. Wala naman binapadalang Koreano dito. One way lang naman ang papunta Yung mga mga Pilipino. pinapadala Doon lang. ninyo, yung mga pinapadala ninyong Koreano dito, mga loko yon, yung mga kriminal. Ha? Sa LGU. oo. Baka dinadala nyo yung mga prisoners ninyo, dinadala nyo dito, exchange. Hindi, pero pero dapat ho talaga na titigan ho ito. Kasi ang Oo. problema po Mabigat dito yan, baka mabigat. mabiktima. Dumadami yung nagrereklamo. Ang pinakamabigat po dito yung problema po ng Pilipino na naipit na doon, nagrereklamo. Paano po ibabalik dito? Di ba? Wala siyang dokumento, for example. Hindi, sabihin natin may dokumento. Siguro, trabaho rin ito ng Department of Foreign Affairs. Yes. At ng ating mga labor attaché sa abroad. Na kung may problema na ganyan, yung mga may nagre-reklamo po, iuwi nyo na po. Tapos maglabas na po kayo ng inyong assessment o report. At Kung saka, dapat ituloy itong scheme na ito, itong sistema maglabas na kayo ito. ng guidelines pati kung tutuloy pa rin. Alam mo, pumunta ko kayo sa embahada kasi ang laki ho ng pera ng diyan. Tinatawag po ng Assistance to Nationals Program. 1.2 billion ho ang pondo dyan. 1.2 billion. Sinong humahawak niyan? Yan. ang DFA. dapat. Ang may hawak ngayon nun. 1.2 billion. Meron din ang DMW. Pero mas malaki ang DFA. Ngayon, 1.2 billion. Puntahan nyo. Patulong kayo. Kasi yun ho ang pondo talaga eh. Oo. Kasama po dyan yung repatriation, legal assistance. Oo. Lahat po yan. Kasama po yan. At syempre, meron din naman hawak ang DMW. Ganun din. Kumuha rin ho kayo doon. Oo. Humingi kayo ng tulong. Dapat po yan ay nabibigyan ng ayuda yung ating mga kababayan. Ano? Huwag niyong daanin sa press release. Kasi hindi nakukuha sa press release yung problema ng ating mga migrant workers. Hindi, ang problema nga, maraming mga migrant workers natin, mga OFW natin na sa totoo lang hindi na nga nakikita yung iba nakatago. At ang pag-asa na lamang nila ay ang gobyerno na sumaklolo sa kanila doon sa bansa na yun. Yun naman trabaho po unang-una ng ating embahada o konsulada. Pangalawa, trabaho po ng ating mga labor DMW, labor attaché, at mga welfare officers Yes, po polo, natin. sa polo. Ready naman kailangan nyo lang puntahan. At siguro, on the policy side, siguro dapat nang tingnan ito ng Department of Migrant Workers. Itong ganitong mga arrangement. Sistema, yung mga gano'n. May iba-ibang sistema silang ginagawa. Kasi kung naabuso, baka dapat itigil nyo na ito. O kung gusto nyo ituloy, dapat idumaan muna ito sa inyo. Magkaroon talaga ng masusing pag-aaral at assessment kung talaga makakabuti ito dun sa ating mga OFW. Kasi, Ito sabi ni Mon, kung minsan daw, ang yung mga LGU mismo, kunyari, nagdadala ng mga constituents nila, parang nagtutur. Ha? Sila na mismo. Ganon? Ganon na. Magtutur tapos iiwan doon? Iwan na doon. Ha? Tapos i-endorse na agad. I-endorse na nila. Trafficking yun Kaya nga, sabi ko nga sa kanila, Kapag nagdala, dahan-dahan kayo. ay mahirap yun Delikado yun. Tandaan nyo po, kapag kayo ay nagdala ng isang Pilipino sa abroad para magtrabaho, nang hindi ninyo kinuha ng permit, yan po ay human trafficking. Yari kayo. Makakasungan Yari kayo dyan. Problema kayo. So kunyari may Maski na local government kayo, may sister city kayo dyan. Wala. doon linulusot ko Doon nilulusot. Sabi ni Mon. Hindi, kasi nasa batas naman yun na lahat ng magtatrabaho sa abroad ay kailangan dumaan sa proseso. Pag nagtrabaho ka doon, May proseso daw naman dahil exchange Nangyari pala yun. Kunyari may city Exchange. tour sa sister city. Hindi Tapos alam. maiwan Yun na lang. sinasabi. Hindi, allegedly. Pero kung ginagawa nila yun, mali hindi na. tama yun. Bawal ho yun. Oo. Kasi pwede hong ma-interpret na human trafficking yan. Sapagkat hindi dumaan sa proseso ng gobyerno para sa pagkilatis ng kondisyon ng kanilang pagtatrabaho. Problema. Pero alam mo kasi sa mga kababayan natin siyempre, Creative, very creative. hindi lang yan. Alam mo kung Jonathan siyempre yung mga kababayan natin siyempre sa gusto Kapit sa patalim mo, magtrabaho. Sa gusto magtrabaho. Talagang hindi natin masisisi na siyempre kumakapit talaga sa mga ganyang Kung sistema. nanay mo, tatay mo may sakit, kung ikaw may pinagkakautangan na malaki, naghahanap ka na talagang to. maghahanap ka ng paraan. Maghahanap ka ng paraan Oo. At saka talagang kahit na basta bigyan ka ng trabaho. Sige, pwede na, go na ako.
kung mga Pilipino nga, nahanap natin, tumatakas, pupunta nga ng ng Thailand, pupunta ng Myanmar, Cambodia. Di ba, nare-recruit sa Facebook? At yun ang nagiging biktima. Isa pa yan. Nagiging biktima ng human trafficking. Yung Facebook. Hindi lang crypto, nagiging parang... Human trafficking talaga. Parang sila. Slave talaga. Parang pogo doon. Pogo sa abroad. Hindi ba ang dami nga Pilipino na bibiktima sa ganon? Pagdating doon, ano nangyayari sa kanila? Nakukulong sila doon. Tapos iba doon, minamaltrato. Tapos hindi sila makaalis doon. Parang nasa kulungan sila. Kaya iba, tumatawag dito sa ating mga embahada at sa konsulada para i-rescue. Imagine. I-rescue pa natin dahil nandun sila napadpad sa liblib ng lugar ng Cambodia, Malaysia. Wag po kayong masyadong... Hindi lang doon, pati sa Middle East. Kawawa naman po, delikado po kayo. Delikado yan. Mas maganda pa dito na lang po kayo sa Pilipinas kung ganun lang. Mag-practice po kayo, skills po kayo, skills training. At siguro, ang TESDA naman, nandiyan naman TESDA, baka pwede naman tumulong. Magkaroon ng... kaya nila ang dami po nating kulang. May mga online work pa. Alam mo, kulang na kulang po tayo. Marami po tayong mga skill sets na kulang na maaari po ninyong pasukan. At siguro mayayaan natin nga dito sino ba? Director General. Si Teng ba? Teng Mangudadato. Si Teng ang ang Director General. Yes. Baka maimbitahan natin, tanong natin yung mga skills na hinahanap po sa ibang bansa ngayon. Kasi hindi kayo maniniwala kung Jonat, paring Pau, dami niyan. Ang isang mabenta na skill sa abroad na kinukuha, matador. Butcher. Matador. Sa Alberta. Imagine. Sa Alberta, sa Canada. Imagine, matador. Biro mo, pag matador ka, kuha ka kagad. Lalo pag may skill ka, kuha ka. Abroad ka kagad. Meron naman yata. Welder. Mga welder. Malakas yan. Mga welder. Malalakas ang welder, Huwag yung i-isbolin yung mga welder. Hindi. Malaki ang kita niyan. Natuto ka dyan at magaling ka welding, trabaho ka kagad sa abroad. Yung mga ganong klase. Mga plumbing, master plumbers. Hindi po lahat ng trabaho na maganda kumikita kailangan nakakurbata ka o nakabarong. Hindi yung totoo yun. Marami po negosyo at trabaho na hindi nyo kailangan mag-business. Ito naman si Ryan. Diba? Ang pinakamagaling daw na welder si Ed Javier. Sino? Si Ryan. Si Paring Ed. Paano mo nalaman na magaling mag-weld yan? Si Ed ba? Hindi, si Ryan. Ito. Oo nga pala. Nasa ba si Paring Ed? Ang pinakamagaling daw na... Ang balita ko, baka nandun, tingnan yung tulay. Alam ko may pinagagawa tulay. Ito nga ang pinakamagaling daw na welder si Paring Ed. Sabi ni Ryan. Bakit alam mo? Nakita mo na siya nag-weld. Siyempre, si Paring Ed, dahil siyempre maraming binubuo yan. Siyempre, si Paring Ed ang up-and-coming AAA. Yes. AAA contractor. Malapit na yan. Malapit na. Mga 3 tulay na lang. AAA na yan. 3 tulay, tsaka mga 500 kilometers na kasada. Pwede na yan, Oo. Tayo, good morning, Paring Ed. Kung nasan ka man. Nandiyan ka lang, Kami babalik din. Dito lang muna kami. Pero kailangan kami mag-break muna bago tayo pumunta sa aming last segment. Ang oras po natin, alas 10:11 ng umaga. Good morning, Pilipinas. Medyo malumanay na tayo kasi yung ating intro malumanay, ako po si Attorney Dodo Dulay. Andito pa rin po ang inyong barkada, ang sesyonista. Last segment na po kami. Wag po kayong bibitiw hanggang mamayang 10 at kalahati ng umaga. Good morning boys! Medyo ganda nyo, lagyan na naman ng sigla. Mas maigi na may sigla kayo. Kong Jonathan De La Cruz, pari ba kami no? Hindi, papunta na tayo dun sa Saan? Sa Pogo? Doon sa Pora? Sa anong pangalan nito? Cuddling operations. Cuddling? Marami daw kasi nagkakadel dyan sa Porac at saka sa Bamba. Ganon? Kinakadel nila yung mga Pogo operations. Alam mo, ito nagtataka ako si kay General Gilbert, kawawa ka naman sir. Pasensya ka na, pero ikaw talaga, natasak ka dyan. Huwag mo na sabihin na parang may leakage. May leakage talaga. May tumimbre talaga. May nagtimbre talaga doon sa i-radio. Maliwanag yun. At saka nagtataka lang ako. Hindi naman natin ginegosyon ng galaw ng usgado. Pero nagtataka naman ako, bakit nag-issue ka ng search warrant? Tapos pagkatapos i-recall mo. Sino? Si Judge? Yung Judge sa Malolos. Sa Malolos. Kaya by the time na pumunta sila doon, wala na. Nakapulasan na yung mga tao doon. Mabuti nga, meron pa silang nakuha mga tao. Diba? Ito pala lucky 99
South. At ito ay nasa Grand Palazzo Complex. Yun ba yung Grand Palazzo sa Pampanga na pinupuntahan? Meron ako napupuntahan na Grand Palazzo na malaking parang event center eh. Doon ako sa... Baka yun din may-ari nito, no? Yun Grand din, Palazzo, hindi. Hindi, Grand Palazzo Complex ito eh. Grand Palazzo, nakalagay dito eh. South. Sa Porac. Porac yan. Iba yata yan. Iba ba yung may-ari nun? Grand Palazzo Royal Complex eh, oh. At the border of Porac and Angeles City, baka yun. Baka sila din yun, no? Hindi. Oo, yung Grand Palazzo. Mexico. Kaya yung dapat lahat ng mga yan, imbestigahan ninyo. At saka paano nalaman? Di ba? Kasi yan ba naman mga nandyan, magpupulasan ba yan nang hindi nila nalalaman, hindi nakatanggap ng balita, di ba? At wala na palang wala na palang permit itong Lucky South Kinancel. 99. Cancel na. Kinancel. Nagre-reapply daw ngayon pero wala pa siya. Pero tumitira na siya. Pero nakakaano dyan, Bandodo, Pao, yung tungkol doon sa ginawa ng judge. Hindi ko maintindihan yun. Ano ito, sa Malolos? Sa Malolos. Nag-issue ka ng search warrant. Di sabihin na examine mo na ng gusto yun. Tama na. Tapos i-recall mo? Ikaw naman. Ikaw naman. Then ni-recall daw niya kasi sabi daw nung baka may pampa. Sabi daw ng clerk of court. May pampa. Nagkamali siya, hindi daw period kundi dapat kama. Ganun ba? Typographical error. Hindi yung mga ganyan. Tapos eventually, recall na niya talaga. Wala na. Hindi naman natin depende sa usgado. Pero ako lang, medyo ayun po tanong ng mga kababayan natin. Kung ano nangyari, bakit nag-issue tapos binawi nung oras na dapat magre-raid na. Yun lang, medyo ang timing, medyo po yung mga kababayan natin, medyo nagtataka lang. Bakit Chief Justice. Kung kailan natin... dapat silipin ng Supreme Court yan. Tingnan naman yan. Nagsalita na naman yung spokesperson ng Supreme Court, si Attorney Camille Ting, na sinabi niya, iimbestigahan ito. At siguro, yan naman, sa pamumuno ng ating magaling at mahusay na Chief Justice ng Supreme Court, na si Alexander Gesmundo at saka Court Administrator Justice Raul Villanueva ay okay. sigurado na imbestigahan ito. Medyo timing lang. Hindi natin, we don't want to cast any aspersion kung gusto nyo sa court ba't kailangan lang tingnan? Kasi siyempre nagtataka ka, nag-issue. Pag nag-issue ka, siyempre ang certification ng judge doon, I've already examined. Nakita mo na lahat. I've personally determined that there is a probable cause for the issuance of a search warrant. Yes. Diba? May ganun eh. Pero tapos wala naman nagmo-motion. Wala. Para i-recall. Pero ni-recall. Sila lang. Ang nag-motion doon yung clerk of court. So medyo, boss, pag ganyan ang galaw ninyo, pag ganun-ganun kayo, magtataka yung tao. Bakit kung kailan oras na magre-raid na saka nyo biglang binabago. Nandun na yung mga tao. Ako alam ko na kung bakit. Ano, bakit? Hindi ko na sasabihin. Wag. Bulong-bulong ko sa amin mamaya. Alam na natin yun. Alam ko na, pero hindi ko sasabihin. So alam mo kung nasaan yung Grand Palazzo. Alam mo. Hindi, ang sinasabi nga nitong sinasabi nga nitong taga PAOK TF, gusto nga nila, pati yung mga kasama nila, gusto daw nga nila pagtatanungin. Hanapin yung mga hanapin yung mga tingnan yung mga telepono ng mga kasama nila para lang malaman sino ba talaga yung nag-text nito. Baka daw may leak doon sa mga kasama mo. Tanggalin nyo yung baka. Tanggalin nyo na yung baka. Isipin mo, on the way na pupunta kayo doon sa area, biglang ganyan ang ginawa. Pero hindi na nakakagulat yung mga yun. Nangyayari yan. Di ba? Parang dumating doon. Nananalo nga na mayor Nananalo nga na. Sino? Na mayor. Yung mayor. Ganon? Ano yun Laki sa farm yun. Oo. Nananalo na nga na mayor. Tataka pa tayo may judge pa. Hindi, mukhang lalawak pa yata yung lalawak pa yata yung investigasyon doon dahil ngayon iniimbestigahan na ng BIR ngayon. Paano natayo yun, di ba? So kasama doon, dapat imbestigahan na rin sino ba yung mga kasama nagtayo noon. Ayan. Yun. Di ba? Kasi yun ang magsasabi yung kontratista niyan Sasabihin niya, sino ba ang owner na nagpagawa? Pero magkano ang halaga ng pagpagawa? Pero kawawa naman yung mga tapat na law enforcer natin. Kung babawiin at the last minute, siyempre malalagay naman din sila sa alanganin. Talagang nailagay na sila sa alanganin. Sipin mo, nandun na sila. Manghuhuli na sila doon. Mali. Hindi, alam mo kasi ito, at tingin ko kung Jonathan, ito kasi yung nag-grade dito, composite team ito Ibig sabihin ng composite team, hindi lang po isang unit. Hindi lang PAOK ang kasama dito. May iba pang mga kasama sila dito. Kasama ang CIDG,
'Di ba? Kasama doon. Meron pang alam ko kasama pa yata ang ayakat dito. 'Di ba? So Kasama sa merienda. hindi Buffet. natin malaman eh. Buffet ba? Maliit yung merienda na Ano ba yan. nangyayari Maliit yung ganito? merienda na yan. Hindi yan palabok. Pwede Pwede ba ba yun? nangyayari ito mga ganito? Medyo talagang magtataka lang po yung mga kababayan natin, no? Kung bakit na biglang na bubulilyaso yung ganito mga raid, ano? Nakahanda ho yung aming Oo. kasama dito, Justice Raul Villanueva, si Pau, nasamahan kayo sa Grand Palacio. Yan, palazzo. Para Alam tingnan. na alam niya yan. Malaman, ano? Oo. Para malaman kung totoo yung nangyayari dyan. At Para i-ano nyo, kunan ng picture para sabihin doon sa judge, ito yung ito talagang totoo, yan. Binigyan ka ng ganyang picture tapos i-recall mo yung search warrant, pwede ba yan? oo, di ba? Hindi tama. Ito, batiin din natin yung, siyempre, ang mabuting may bahay ng ating commissioner na Lito. Yes. Si Ma'am Karen. Man Karen. Oo, si Ma'am Karen. Good morning siyempre, po. Good morning po. Ang magiging MMDA. MMDA na Yes. si Commissioner Lito. At siyempre, si Ma'am Karen naman ay siyempre doon naman sa mababang kapulungan bilang Malapit na. malapit na. Apat dapat. Ha? Karapat dapat. Apat dapat. Palitan nyo na yung dyan sa Ha? Palitan nyo na yung nandyan sa Saan? dyan sa tabi-tabi. Tabi-tabi. Oo. Kasi ipalit yun na itong apat dapat. Isama lang. Apat Isama lang, dapat. isama lang. Kasi siyempre hindi natin pwede kalimutan yung Atin. yung kay Kong Arnel. Yes. Kay Kong Arnel. Oo, Ano syempre. sabihin mo? Congressman Dahil malaki ng bayad sa'yo. LT, Ano? Hindi, doon daw sa DPT law. Wag yun. Hindi naman tumatakbo yun eh. DPT law. Hindi tumatakbo yun. Hindi tumatakbo yung ating siyempre. Doon ako iba. kumuha Kundi sa June 30. sabihin mo Gasco, sa Republic Gas Corporation. Hindi. Ay, ano ba? Yung party list. Ikaw naman. LPGMA. Yun. LPGMA. Hindi ikaw talaga. Kanya rin naman yun pareho. Oo, pero hindi tumatakbo yung Rigaso, hindi mo kumakampanya yun. Negosyo yun, ikaw talaga. Yan, yun yung mga dyan, mga nangyayari dyan. At siyempre, ito naman. Dito daw si Bokal Boy Suniga. Diyan sa Laguna. Bokal nagbabalak ka pa lang mag-vice governor Nako, pag sino? si Boy. pag Boy Suniga. pumunta ako sa Laguna, ang dami ng mga tarpaulin doon. Iba-iba. Oo. Alam mo na kung sino yung Mga tatakbo mong governor. Merong may advice sa inyo ang COMELEC. Yung mga paglalagay nyo ng tarpaulin, huwag nyo sisirain yung mga punong kahoy. Bawal na. yan. Bawal na ipako sa mga puno. Kung saan nyo ipako ng mamaya, mawala kayo dyan, kamali kayo dyan. Pero ang dami na, Pao? Sa Laguna. Iba. Dati nga, magkampe. Dati. Akala ko, gov advice. Ngayon, pareho ng gov na. Pareho ng gov. Hindi, maganda ginagawa ng ating kaibigan na si Chairman George Garcia. Yes. Kasi ito, for the first time, naglalabas talaga ng mga bagong patakaran. Tsaka alam niya ang dapat. Siyempre, Alam niya. election Experience na. niya. Experience to. Yan alam niya talaga lahat ng mga nangyayari Tsaka, dyan. ito ang assessment ko kung ano yung mga trinayal nila ng barangay, kung gaano sila kahigpit ng barangay election. Palagay ko, Gagawin ganito nila. rin ka-politically firm itong si Chairman George sa darating na national Lalo elections. na nababantayan ni Chairman yung mga critical hotspots. Kagaya ng BARM, sigurado na yan. Kasi may nagdeklara na dun Ganun ba? May grupuhan na kagad Ganun ha? Oo. Ang BARM ba na eleksyon sa BARM, sabay nito? Sabay. Ako. Ang buong BARM, hotspot yan. Hotspot yan. Mainit yan. Chief Minister, at the same time, yung mga members ng Parliament. 80. Lahat lalaban. 80. Lalaban. They have to be elected now. Kasi they have to be elected. Or appointed just sila they cannot be a minister. Yeah. Medyo matindi. Ganun ba? Matindi yan. Paano yung mga naging Pero mga na-elect na minister ngayon? Mga in-appoint na minister ngayon? Minister of... Kailangan nila mag-file. Ang dami na minister ngayon They have to file. Ngayon, unless meron silang petition ngayon kay Presidente na i-extend yung kanilang appointment. Sa tingin ko, wag na. You have to be elected now. Hindi, sinabi ni Presidente din naman na siguro oras na. Yes. Dahil ilang taon na 5 years na sila interim ang Tsaka isang BARM. gastusan na lang. Isang gastos. Hindi lang yun. Alam mo, 5 years na sila. maganda po kasi lagi
na ang taong bayan ang yung mga nakaluklok sa pwesto, may mandato galing sa tao. Taong bayan. So, ganun na. Ibig sabihin, yung dati na in-appoint doon, laban na. Oo. Total, naka 5 years na kayo eh. Oo. Yung 5 years ninyo, boss, yung hitik na yan. Sa 5 years. You should have proven yourself. May mga pangalan na ba na hindi, nagdeklara eh. Nagkaroon ng grupuhan, yung island provinces, plus some members from the mainland. Tawi-Tawi, Sulu, Basilan. Nag-meeting na sila eh. Ang kanilang kandidato, according to the reports, si Governor Sakortan ng Sulu. Bigat ha. So, for Chief Minister. For Chief Minister, lalabanan niya yung nakaupo ngayon. At saka ang nag-endorse pa sa kanya, kaibigan ni Pao. Sino? Congressman Hataman. Mujib. Nagsisimula na talaga. Mabigat yun. Mabigat itong labanan na ito. Mabigat ang labanan na ito. Kaya naman kayo, tayo magpapaalam na, pero bago magpaalam, kung kayo po ay kailangan gusto mag-relax, maayos yung inyong pangangatawan. Grand Palacio. Hindi, wag. Hindi. Pumunta kayo. Wag yun. Pumunta ho kayo doon sa Centro Estetica. Yan. Yung clinic, aesthetic clinic dito sa SM Manila or dito sa Green Hills. Meron nung dalawang branch yan. Meron. Centro Estetica. Puntahan niyo po yan. Mukhang alam na alam niyo. Pag gusto lang ninyo, no? Kasi kakampanya kayo, kailangan hindi lang maganda ang inyong plataforma, pati yung inyong itsura at forma dapat gumanda rin. Kaya pala bumata. At dito ay magbabago lamang to. Bumata si General. Kaya pala sa Centro Estetica. Centro Estetica. Kaya pala si General. Green Hills and the SM Manila. Pupunta ako doon, papapogi ako para sa asawa ko. Pupunta kayo doon, ha? At kayo magpaayos kayo ng inyong mga pagmumukha, ha? Pati yung mga kampanya, umpisayo no kasi ang pagbabago po ng inyong anyo ay hindi po yung isang linggo yan. Medyo matagal-tagal pong aayusin yung inyong mga pagmumukha. So pwede makakapal ang mukha doon. Yung makapal mukha, anytime yun. Instant yun. Kapal mukha, pwede yun. Pero hindi ko ginagawa ng Centro Estetica yun. Yung Centro Estetica, pampaayos lang. Pampaganda lang. Hindi pampakapal na mukha. Hindi pampakapal na mukha. Hindi. Pag gusto ko papal na mukha mo, dapat pumunta ka sa ibang ahensya. Doon, pwede pa yan. Magpaalam tayo kasi oras na. Ako po si Paolo Capino. Happy weekend po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Ito yung kaibigan, Jonathan De La Cruz. Isang mapagpalang araw sa atin lahat. At ako naman po, si Atty. Dodo Dulay. Sa ngalan po ng aming mga kasama na siyempre ay busy ngayon, walang iba, Senator J.B. Ercito, Secretary Boying Rimulya, si Paring Javier, at si Ambassador Teddy Boy Locsin. Ako po si Atty. Dodo Dulay. This executive session is now adjourned. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipino!